Okay, so bawat inayaan ko po ang lahat na tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Father, we thank you, God, for this night, and we are gathering in this place, Lord, because, Lord, we want more of your presence in our lives. We want more of your word. We want more of you, O Lord, sa buhay namin, Panginoon. And I pray, Lord, na gamitin mo ako, O Diyos, as I speak tonight, Lord. I ask you, Father, give us your fresh revelation, Lord God. Use me as your vessel, O God. And Lord, through me, Panginoon, mangusap ka, O Diyos, sa mga anak mo. Gamitin mo lamang akong instrumento mo, O Diyos. Lord, here I am. I empty myself before you, Lord. And ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mangusap at patuloy na magpahayag sa bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, kung anong ang dapat namin gawin, O Diyos. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay hindi na po ito luma, kundi ito po ay bago. Ayan. Sabi sa katabi mo, hindi ito luma, ito'y bago. Kasi the Word of God is always new, every morning. Tama po ba? Okay, so 2 Timothy chapter 2 verse 1. Sino pong nakakabisa? Ano nakakabisado nito? Nakaka-memorize. Alam na natin yon, tama po ba? Leaders, Timothy, my son, be strong in the grace of God that is in Christ Jesus. You may, and iba sa version na dito, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach this truth to others, trustworthy people who will be able to pass them on to others. Ayan. Ang ginamit ko po kasi ay Message Bible. Ayan. Sabi niya, Timoteo, anak ko, magpakatatag ka at magpakatapang ka sa biyaya ng Panginoon o sa biyaya ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ayan, praise the Lord. Salamat. Ayan. And you have heard me teach things that have been confirmed to my reliable witnesses. So narinig, ito mga tinuturo ko sa iyo, ayan, ay ituro mo rin sa iba doon sa mga reliable men. Amen po ba? Yung mga mapagkakatiwalaan, mga taong maaasahan. Amen? And sabi doon, trustworthy people and who will be able to pass them on to others. So ang pag-aaral pa natin is pass it on. Ipasa mo. Ayan, hindi po ako marunong mag-basketball, pero marunong po akong pumasa. Di ba? Mahilig tayo di ba? Mag-pass the message. Tama po ba? Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin is pass it on. Kasi maliwanag po yung sinabi ni Pablo na sabi niya, itong narinig mo mula sa akin ay ituro mo sa mga tao. Amen. So we, as disciple of Christ, we have a duty or duty. Okay? Meron tayong tungkulin na dapat gampanan. Amen po ba? Nasa kabila ng pinagdadaanan natin na pandemya, meron pa rin tungkulin na dapat nating gampanan. Amen. Kaya pass it on. What you heard from your leaders, you need to pass it on. Amen. Maliwanag po ba? Ano yung duty mo? Ano yung tungkulin mo bilang isang anak ng Diyos? Una is, you have the duty to tell. Pagka sinabing to tell is, magkwento ka. Each one of us has unique story. Tama po ba? Meron kang unique na istorya ng buhay mo. Yung istorya ng buhay mo ay hindi katulad sa istorya ng buhay ng kapatid mo. Tama? Yung story ng buhay mo ay hindi katulad ng story ng kapitbahay nyo. Kaya unique yun. Amen? Kaya mga kapatid, marami tayong pwedeng story na i-tell. Story to tell to the people kung paano tayo binago ng Diyos.
kung paano naging mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sa kabila ng mga karanasan sa mundo, merong kabutihang naranasan ng bawat isa sa atin na hindi naranasan ng iba. Tama po ba? It is our duty to tell them that Jesus lives, that Jesus is the healer, that Jesus is our Redeemer. Amen? Let us tell to those young generation na merong Jesus na pwedeng magbago ng buhay. Amen? It is our duty to tell them that God is the only God who can transform lives. Siya lang ang Diyos na pwedeng magbago ng buhay. Siya lang ang Diyos na kayang magmahal ng higit pa sa inaasahan mo. Amen? Siya lang ang Diyos na kayang baguhin ang lahat ng istorya ng buhay mong pangit gawing maganda. Tama? Siya lang. Kaya it is our duty to tell them na pwede pang magbago yung sirang buhay mo, kaya pang baguhin ng Diyos. Yung buhay mo nang walang pag-asa, bibigyan ng pag-asa ng Panginoon. Amen? Naunawaan niyo po ba? Kaya nga tayo, disciple ni Christ, as it is our duty to tell them that Jesus is the only God na pwede nating pagkakatiwalaan, pwede nating pananampalatayaan, at siya lang ang Diyos na kayang magbago ng buhay. Amen. Kailan ka huling nagkwento patungkol kay Jesus? Right? It's our duty to tell. Pwede ba yun? Kasi sabi ng, naalala ko yung sa Psalm, sabi niya, I will tell to this generation your goodness, O Lord. Naalala niyo po ba yun? Right? Sabi ni David, sasabihin ko sa nasyong ito kung gaano kakabuti, Panginoon. Amen? Kasi kapatid, ang mga tao ngayon, iba na yung nakikita at naririnig nila at iba na yung naikikwento sa kanila. Tama? Kaya ito, bilang mga disciple ni Christ, it is our duty to tell them na meron pang pag-asa kay Jesus. Amen? Na meron pang pag-asa sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, itong henerasyon natin, meron tayong tungkulin na sabihin sa next generation about the goodness of God. And to warn them the means that we make of our lives. Na ano ba yung, ang kahihinatnan ng buhay nila kung sila ay hindi lalapit sa Diyos. Amen? Amen po ba? Responsibilidad mo yon. Responsibilidad natin yon bilang mga disciple ni Christ to tell them that God is good and God loves us. Amen? Pangalawa, mabilis lang, train. It is our duty to train them. Tama? Marami na ngayong mga leaders wala na sa training. Kapatid, pagkakataon natin to na mag-undergo ng training. Kung kailan pinadali ang lahat, saka naman tayo parang ang hirap maghagilap. Tama po ba? Alam nyo, ako'y natutuwa kasi nga ngayon napakadali na ng lahat eh. Kahit saan ka, pwede ka nang umattend ng training eh. Kahit saan ka, pwede ka nang mag-exam. Tama, napakadali ng lahat. Ginawa na ng Lord, pinadali na lahat. Kaso kinatatamaran pa rin yung training. Hello? Eh, sabi naman ni Paul yun, di ba? Sa pinag-aralan natin. Na kailangan nating magturo doon, turuan yung mga reliable men. We need to train them.
Kaya nga hindi tayo tumitigil sa pagtitrain eh. Amen po ba? Ang nakakalungkot ngayon, gusto lang nating marinig yung encouragement, pero ayaw nating ayaw natin mag-undergo ng training. It's about time for us na mag-join tayo sa training, especially leaders. Naunahan pa tayo ng iba eh. Buti pa yung mga bago, faithful sa training. Yung mga luma, wala na. Leadership training po tayo ngayon ha. Reminders po ito. Hello? May kausap pa po ba ako? Na kailangan po natin mag-undergo ng training kasi it is our duty. Bilang disciple ni Christ, kailangan nating umattend ng training, mag-join ng training. Hindi hadlang ang distansya ngayon. Noon, hindi tayo makapag-train kasi sasabihin natin, ang layo kasi ng bahay namin sa church, kaya hindi kami maka-join ng training. Ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede ka mag-train. Tama po ba? Sasabihin mo wala kang data, hindi ako naniniwala. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na wala kang data kasi araw-araw nagpo-post ka. Araw-araw may ka-chat ka. Imposibleng wala kang data. Right? Anuhan niyo po ba ako? Leaders? Kaya nga, it's about time for us na mag-undergo ng training. It is our duty. Amen? Kung si Paul nga nasa kulungan na, nagtitrain pa rin eh. Naisip nyo ba yon? Paano siya nakapag-train? Nasa loob siya ng kulungan. Pero nagtitrain pa rin siya doon sa labas. Walang internet noon eh. Naisip nyo ba yon? Diba? Paano kaya sasabihin ni Timothy kay Paul? Kasi halimbawa, tatay yung tawag niya, no? Kasi sabi niya, Timothy, my son. Tay, walang signal. Diba? Pwede niya sabihin niya, walang signal dito eh. Kasi nasa loob ka ng kulungan, nasa labas ako, wala kang signal. Choppy. Right? Pero hindi yun naging hadlang para hindi siya matrain ni Paul. At hindi rin yung dahilan para hindi siya magpa-train kay Paul. Amen. Hindi yun naging hadlang. Nasa kabila ng kanilang pinagdadaanan, patuloy pa rin nag-undergo sila sa training. Kaya tayo ngayon naabot kasi mayroong nag-undergo ng training noon. Tama po ba? Kung sila hindi nag-undergo ng training, wala tayo ngayon. Salamat na lang kay Timothy. Dahil tinrain siya ni Paul at nag-train din siya ng mga disciples, narating tayo ngayon. Amen po ba? It is our duty to train, to undergo training. Amen. May kausap pa po ba ako ngayon? Alam mo, kailangan natin mag-involve sa training. Kasi hanggat hindi tayo natitrain, hindi nababago yung ating pag-uugali, mga kapatid. Tama po ba? Hindi tayo nababago. Kasi hindi sapat na pupunta ka lang sa church, makikinig ka kay pastor, sa preaching niya. Kasi hanggang pakinig ka lang, pipiliin mo lang yung kung anong gusto mo. Pag hindi mo nagustuhan yung preaching ni pastor, uuwi ka maaga. Pero pagka ikaw ay talagang totoong disciple ni Christ, mag-undergo ka ng training kasi ito yung sabi ni Paul. Amen po ba? We are sons and daughters of God. Amen? So we need to undergo training. Amen po ba? Huwag niyo naman kalimutan yung training natin.
Amen? Kailan lang, niremind ako ni Resty. Sabi niya, ilan po yung papasang training mo? Sabi ko, 12 yata sila eh. Pero alam niyo po ba, marami sila noon. Ang pagkakaalam ko, yung mga trainees ko noon, nasa 20 sila. Bukod pa yung kay Pastora. Anuhan niyo ako? Dumaan lang ang pandemic, wala na sila sa training. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nang sinabi nilang, Pastor, hindi po akma yung aking schedule sa schedule mo. Okay, kailan ka ba pwede? Sunday lang po ako available. Nilipat ko ng Sunday yung training, ganun pa rin naman. Lahat, marami tayong teachers na inaayos nila yung schedule nila para lang matugunan ang ating mga estudyante para mag-undergo ng training. Ganun sila ka-dedicated. Kailangan ng training. Pansinin nyo to, sasabihin ko ulit. Sa trabaho, may training. Bakit? Kung gusto mong ma-promote, mag-undergo ka ng training. Naunawan nyo ako? Kung gusto mong gumaling, mag-undergo ka ng training. Ganun sa trabaho. Ilang taon ako sa marketplace eh. So, nag-undergo ako ng training para gumaling ako, para ma-promote ako. Now, ganun din sa Lord. Gusto mong lumago, gusto mong lumalim sa Lord, gusto mong gumaling pa sa Lord, din mag-undergo ka ng training. Amen po ba? Kaya ganun kahalaga ang training. Amen? Pangatlo, sabi ko sa inyo, mabilis lang ito eh. Teach. Kailangan nating turuan ang next generation kasi iba na ang tinuturo sa kanila ngayon. Hello? Hindi masamang magsaya. Okay? Pero ang problema, kung hindi mo sila tuturuan ngayon ng salita ng Diyos ngayon, merong magtuturo sa kanila na iba. Naunawaan niyo po ba ako? Kung hindi tayo magtuturo sa kanila, merong ibang magtuturo sa kanila. Kaya nga, responsibilidad natin bilang mga anak ng Lord na sila ay turuan. Amen? Kasi kung hindi natin sila tuturuan, mali na nga yung sinimulan nila at hindi mo pa tuturuan, uulitin lang nila yung pagkakamali nila. Tama? Kasi walang nagturo. Kaya nga napakalaga na bilang mga disciple ng Lord, kailangan nating turuan ang next generation na ito ang dapat nilang gawin. Amen po ba? Tatlong bagay ang dapat nating gawin. Tell, train, and teach. Handa ka bang gawin ito? If you are a leader, if you have the mind of a leader, alam mo yung responsibilidad mo bilang isang leader. Responsibilidad mong to tell the next generation to tell them the goodness of God. And it is our duty to train them para sila ay maging kagamit-gamit sa karaan ng Lord. Amen? And it is our duty to teach them para sila ay lumakad ayon sa kalooban ng Lord. Amen po ba? Naunawaan niyo po ako mga kapatid. Kaya, pwede natin silang turuan. Amen? Pansinin niyo to ha. Pagdating sa Lord, parang ang bagal-bagal ng usad ng pagtuturo. Tama? Naunawaan niyo po ba ako? Pero pansinin mo ito. Pagdating sa secular things, ang bilis magturo. Naunawaan niyo po ba? Naalala ko nga yung isa nating naalala ko yung sinabi niya noon eh. Kailanman hindi ako magti-TikTok.
Sabi niya ganun eh. Tapos nakita ko isang araw, nagti-TikTok. Alam niyo yung bakit? Kailangan daw. Kaya magti-TikTok siya. Sabi ko, aba, naturuan to. Right? Kahit maiksi lang daw, kailangan lang mag-TikTok. Hindi po ako against sa TikTok ha. Baka sasabihin niyo naman, si Pastor, napaka-KJ. Hindi po sa ganon. Ang gusto ko lang maunawaan ninyo, bakit sa bagay na to, ang bilis mong turuan, pero pagdating sa Lord, ang tagal-tagal mong matuto. Di ba? Napanood mo lang sa Facebook, ginaya mo na agad. Samantalang ito, tinitrain ka na, tinuturuan ka na, dinidisciple ka, ang tagal mo pang matuto. Sasabihin mo, pakialamero to sa buhay ko. Come on. Hello? May kausap pa po ba ako? But it is our duty to teach you guys. Tungkulin namin na ituro kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Pwede kaming mamili kung anong gusto namin. Pero dahil nga ito yung inaatang sa amin ng Panginoon, ituturo namin to. Tama po ba? Teachers? Ang mga teachers, pwede naman sa mamili kung anong ituturo nila eh. Pero dahil nga yun ang inutos sa kanila, gagawin nila kasi yun ang kailangang ituro nila. Amen po ba? Pero minsan, hindi ko maunawaan bakit pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos, parang bagal-bagal nating catch up yung tinuturo ng Lord. Pero pagdating sa mga bagay na secular, ang bilis-bilis nating matuto. Naunahan niyo po ba ako? Yun ang gusto kong ipaunawa. Tama? Oh. Halimbawa na lang, online games. Napanood mo lang sa katabi mo, natutunan mo na agad. Isa ka na naglalaro, di ba? Tama po ba? Na-addict din po ako sa games. Sabi ko, Lord, ayoko na ng games. Kaya in-uninstall ko po lahat ng games ko. Ayoko na. Ayoko na ng laro. Sabi ko, Lord, kung dumating mo yung pagkakataon na yun, palala mo sa akin, ayoko na ng games. Bakit? Natuto ka eh. Napanood mo lang, natuto ka na agad. Tama? Pero yung salita ng Diyos, ilang beses nang tinuturo sa iyo hanggang ngayon, di mo pa rin natututunan. Natutunan hanggang sa ngayon. Hirap na hirap ka pa rin. Tama po ba? May kausap pa po ba ako? Amen? Tagal-tagal nang tinuturo yung tithes and offering hanggang ngayon, di mo pa rin masunod-sunod. Hindi ko alam kung anong klaseng, anong merong prinsipyo ka sa buhay. Pero maliwanag naman yung salita ng Diyos. Tama? Ilang beses ang tinuro yun. Pero hindi pa rin natin natututunan. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Mahal ko po kayo. Okay? Now, in order for us na magampanan itong mga bagay na tatlong E ang dapat kong nating matutunan mga kapatid. Ito, tatlong T. Okay? Tell, train, and ano yung isa? Teach. Then, I will teach you 3E. Ano yung tatlong E na yon? Number 1 is, be equipped by His Word. Amen. Kailangan equip ka sa salita niya. Kasi pag equip ka sa salita niya, alam mo kung ano yung sinasabi niya. Amen po ba? Alam mo kung anong sinasabi sa iyo ng Panginoon. At alam mo ang boses ng Lord because you are equipped by His Word. And if you are equipped by His Word, anumang pagsubok dumating sa iyo, hindi ka kayang pigilan to tell the young generation or the next generation about the goodness of God. Because you are equipped.
Amen. If you are equipped by His Word, hindi ka babagsak ng kung ano, kahit anong pagsubok na dumating sa buhay mo, matibay ka pa rin. Why? Because you are equipped by His Word. Amen. Anuhan niyo po ba ako? We need to be equipped by His Word. Alam na natin yon kung paano tayo ma-equip ng Word. Amen po ba? Basic skills ulit tayo. Amen? Balik ulit tayo sa basic skills. Kung gusto mo ma-equip, basic skills ulit tayo. Amen po ba? Kasi nakakalimutan na natin yung basic. Kaya maraming nasisik. Amen. Be equipped by His Word. Kasi kung hindi ka equipped ng Word, iba ang mag-i-equip sa'yo. Amen? Anuhan niyo po ba ako? Pangalawa, engage in His work. Yan. Kailangan daw nating mag-engage sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, may nabasa ako, napakabigat po ng sinabi niya. Si Charles Spurgeon, if kilala niyo po siya. Ang bigat ng sinabi niya, if you are not engaged in the work of God, then you are busy in the works of Satan. Sabi ko, ang bigat naman itong taong ito. Tama mo ba? Sabi ko, grabe, no? Ganon yung pagkakaintindi niya when it comes to engaging in the work of God. In the ministry. Pag hindi ka daw nag-i-engage, hindi ka nagtatrabaho sa kaharian ng Lord, tinatrabaho mo ang kaharian ng kaaway. Yun yung sabi niya. Sabi ko, grabe. Ang bigat. Kaya we need to engage to the work that God has given us. Amen. Amen po ba mga kapatid? Hindi kung saan-saan tayo nag-i-engage. Amen. Di ba masarap na ikaw ay busy-busy sa karya ng Lord? Amen po ba? We need to engage to His work. Ang cell group natin, amen. Huwag natin kalimutan yung cell group. Busy-busy tayo sa work. Busy-busy tayo sa school. Nagpapakadalubhasa tayo. Hindi masamang magpakadalubhasa, pero magpakadalubhasa ka rin kay Lord. Amen. Kasi sabi ng Word of God, what is the profit of a man if he gains the whole world, but he loses his own soul? Anong pakinabang na angkin mo man ang yaman ng mundo kung kaluluwa mo naman ay sa impyerno? Mabigat pag sa Tagalog, no? Sa English, medyo magaan pakinggan, eh. Tama po ba? Bakit kaya, no? Pagdating sa Tagalog, parang ang bigat-bigat pakinggan. Pero pagdating sa English, parang smooth lang. Tama? What is the profit of a man if he gains the whole world, but he loses his own soul? Wala ka kasing narinig na Wala kang narinig na impyerno, di ba? Pero pagdating sa Tagalog, sasabihin ng Tagalog, anong pakinabang na tao kung naangkin niya ang buong yaman ng mundo, ngunit ang kaluluwa naman niya ay sa impyerno? Yun ang mabigat. Tama? Masyado tayong in-engage natin yung sarili natin sa secular things and we forget the spiritual things. Amen? Again, hindi masamang maging masipag. Tama? Hindi masamang maging masipag. Tuwang-tuwa si Lord pag masipag ka. Pero wag mo maging dahilan ng kasipagan mo para kalimutan mo ang Lord. Amen po ba? Kasi maraming nagdadahilan, Pastor, kasi kailangan ko mag-provide sa pamilya ko. Hindi ikaw ang provider, si Lord ang provider.
Tama? Kailangan ko pong magtrabaho mo. Hindi masamang magtrabaho. Magtrabaho ka kasi sabi ng word ng Lord yon. God will bless the works of your hand. Tama? But always remember, pagdating sa Lord, huwag mong kalimutan si Lord. Huwag mong agawin ng kay Lord. Kasi we need to engage to His work. Amen po ba? Maliwanag po ba mga kapatid? Para magampanan natin ang duty natin, we need to be equipped by His Word. We need to engage to His work. And number 3, we need to be empowered by His Spirit. Amen? Bakit? Kasi ang Spirit ng Lord, pag tayo na-empower, no one can stop you. Amen? Hindi ka kayang pigilan para gawin ang kalooban ng Lord. Amen po ba? Kaya napakasarap na bawat isa sa atin, if we are empowered by His Spirit, then we can do all things through Christ. Amen? Magagawa natin yung mga bagay na di natin kayang gawin dahil sa Espiritu ng Diyos nagagawa natin yung mga bagay na yon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kailangan nating ma-empower ng Spirit ng Lord. Amen? Amen po ba? Ma-empower lang tayo ng Spirit ng Lord if we will dwell in His presence. If we will seek His presence. If we will spend time in His presence, then God will fill us with His Spirit. Amen? Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Ito yung 3 bagay na kailangan natin gawin para maipas natin yung dapat nating ipasa sa next generation. We need to pass it on. Amen? Gaya nga sinabi ni Paul, Timothy, my son, be strong in the grace of God that is in Christ Jesus. Whatever you hear me say in the presence of many witnesses, trusting to the reliable men. Right? Ano mang narinig mo sa akin, yun din ay ituro mo dun sa mga tao para sila ay matuto at gawin kung ano yung ginagawa mo. Amen po ba? Maliwanag po ba yung mga kapatid? It is our duty to tell these people, it is our duty to tell the people, to give them warn that Jesus is coming. Amen? Bigyan natin sila ng warning na palapit na si Lord. Amen? Kailangan natin silang matrain na sila ay mag-engage sa work ng Lord. Amen po ba? Amen po ba yon? May kausap pa po ba ako? Kaya nga mga kapatid, isang leader, ang tungkulin natin ay ipasa ang mensahe na ipagkatiwala sa iyo ng Lord. Hindi mahirap mag-share ng salita ng Lord. Amen? Hindi mo kailangan mag-memorize ng maraming verses sa Bible just to share the goodness of God. Your story is more than enough to tell the goodness of God. Amen? Yung istorya ng buhay mo, kapatid, yun ang pinakamakababisa at makapangyarihang testimony para ibahagi ang Diyos kung paano mo naranasan ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo tumayo. Let us pray. Father, we thank you, Lord God, for reminding us, Lord, about our duty as leaders, as your disciple. Thank you for reminding us that, Lord, it is our duty to tell this next generation about your goodness and to train them and to teach them, Lord, about your word. Father, I ask you to give us more passion for the lost and compassion, Panginoon.
na sa kabila ng mga nangyayari ngayon, O Diyos, ibalik mo sa amin, Panginoon, yung alab sa paglilingkod. Alab to undergo training. Alab, Panginoon, na kung saan nais kang makatagpo, Panginoon. Ilagay mo sa puso namin muli, O Diyos. Pag-alabin mo, Panginoon, ang puso namin na ma-encounter ka, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin. Lord, salamat. Dahil alam namin, O Diyos, nasasamahan mo kami. Saan man kami pupunta, O Diyos, ano man aming gagawin para sa iyong karangalan, para sa iyong kalulhatian, Lord, sasamahan mo kami, O Diyos. Make us strong by your grace, Lord God, because we know that your grace will empower us to do the impossible things possible through your Spirit. Hallelujah. We thank you, Father. Bless each one of us, Lord God. Special, Panginoon, yung mga nasa tahanan ngayon, Lord, pagpalain mo sila, O God. Lord, dalangin ko na bawat isa sa amin, Panginoon, ilagay mo sa puso namin ang burden, Lord God, to share your gospel, to share the good news, Lord God. Lord, salamat. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba. At sa aming pag-uwi, Ama, ingatan mo po ang bawat isa na makarating safe and sound to their respective homes, Lord God. Bless your people. Bless each one of us, O God. Be magnified and be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God.